Nakatanaw pala siya ng lasing na pintor. Bumati ito. Hi Emily, good evening. Tatarayan sana niya ang binata pero nakita ni Emily na ito'y unti-unting nahuhulog mula sa kinauupuan. Isang saglit pa ay nakatumba na sa lupa si Gilbert, nakatulog na sa kalasingan. Nung selsong pamangkin ho ninyo, nasumpungan na lang ni Emily ang sarili na kumakatok at tumatawag sa kalapit na bahay. Napasugod palabas si Mang Celso. Ang Diyos kaya tumumba na pala kung bakit kasi lasing-lasing pa. May problema ho ba iyan? Wala sa noob na naitanong ng byuda. Tumingin sa kanya si Mang Celso. Napapakamot ng ulo. Ang sabi ayaw mo raw siyang intindihin. Pinulit mo pa raw ang love letter niya. Dapat lang ho. At wala ho akong panahon sa mga taong lasing. Uuwi na ho ako Mang Celso. Madiin ang pananalita ni Emily. Hinabol na lang ni Mang Celso ang umuunawang tingin ng magandang byuda. Ang usapin ng puso ay bumabagabag kay Emily. Sa gabing iyon ay ayaw siyang dalawin ng antok. May nakakapasi ang awa sa binatang sa unang pagkakataon ay nakita niyang lasing. Ang alam niya, nang mamatay si Lorena ay hindi naglasing si Gilbert. Pero ngayong na-disappoint sa kanya ay naglasing ito. Baka nabagok ang ulo ng gagang iyon sa batuan. At paano kung may heart ailment pala yun? Hindi kaya matuluyan dahil sa epekto ng alak at pagkakabagok nito. Tumatakbo sa utak ni Emily ang mga pangamba. Huwag kang mamamatay Gilbert, ayokong magilty habang buhay. Usal niya sa sarili. Hindi niya sinabing ayaw niyang malungkot ang kanyang puso sa habang panahon. Ayaw niyang sabihin. Bigla siyang nagrosaryo para sa kaligtasan ng lalaking gumugulo sa kanyang isip. Nagulat pa si Emily ng kinabukasan ng hapon ay abangan siya ni Gilbert sa labas ng kanilang tanggapan. Anong kailangan mo? Nakasingamangot niyang tanong. We need to talk, Miss Emily. Pagkatapos nito ay promise na hindi na kita gagambalain. Tama ang sinseridad ni Gilbert. Napabuntong hininga si Emily. Okay, saan tayo mag-uusap? Sa isang ice cream parlor sila nagtuloy. Muling nag-uusap. Ano ba ang mali sa panliligaw ko? Tanong ni Gilbert. Kumakain na sila ng ice cream. Ang motibo ng panliligaw mo ang mali, Gilbert. Ginagawa mo akong gaga. Pinukol ni Emily ng matalim na tingin si Gilbert. Ano ba ang motibo kung mali? Tanong ng binata. Kumunot ang noo. Gusto mong marinig ang aking linsanya. Baka atakihin ka sa puso. Salkastiko na si Emily. Ituloy mo. Utos ng binata. Huwag kang sasabad habang nagsasalita ako. Kaya mo, kaya ko. Sagot ni Gilbert. Mabuti na lang at malayo sila sa nakararaming customer. Ikaw, Gilbert, ay tulad ng iba pang lalaking mababaw ang tingin sa kababaihan. Sinasabi mo ako ay aalayan mo ng pagmamahal, kayong hindi naman ako ang iyong minamahal. Ang inamahal mo ay yung Emily na slim and sexy at bagong kasal noon kay Petro. Ang gusto mong makaulaya sa iyong puso ay si Emily ngayon na byuda at sexy pa rin. Never na minahal mo ang tunay na Emily. Ang Emily na mataba at buntis noon. No sir, hindi mo minahal ang matabang Emily. Pagkos ay pasimple mong kinawawa. Minaliit. Remember that time na muntik na akong mahimatay sa pagdaan sa entrada noong buntis ako. I doubt kung hindi mo nga narinig ang pagkatok ko noon sa pinto ninyo. Hindi ko mo nahuli mo ang nais magsamantala sa akin. Ay iibig na ako sa iyo. Mulit-muli kitang pasasalamatan dahil doon pero ang tungkol sa pag-iibig. Ay labas doon, Gilbert. Kuha mo. Mahaba at nakakasakit ng damdamin ang mga pahayag ni Emily. Nasunod ang usapan. Hindi sumabad si Gilbert sa buong haba ng pagsasalita ni Emily. Ngayong tapos ka na. Pwede na ba akong sumagot? Magpaliwanag Emily. Banayan na tanong ni Gilbert. At bakit ko pakikinggan ang mga kasinungalingan mo, Gilbert? Siyempre may nakahanda kang depensa na alam mong peke naman. No, ito na ang wakas. Ako'y aalis na at huwag mo nang gagambalain na okay. Pagkasabi nila na tumalis at na si Emily. Naiwan si Gilbert na nagkukukot ang kalooban. Isa pang sulat mula kay Gilbert ang natanggap na Emily ng sumunod na araw. Hindi mailman ang naghatid kundi si mismong si Mang Celso. Kauuwi lang ni Emily mula sa pinagtatrabahuan. Mamaya mo nalang basahin Emily kapag nakapagpahinga ka na. Mahirap nang masira ang araw mo. Kundi nga lang bumahigpit na ibinilin in sa akin ni Gilbert bago umalis. Nabigla si Emily. Umalis ho si Gilbert. Magtatagal. Tumango si Mang Celso. Tingin ko'y wala nang ang balikan, Emily. Lahat ng damit at gamit at mga painting maliban sa isa ay dinala lahat ni Gilbert. Madaling araw pa'y umalis na ang bata. Sulat ng pamamaalam iyan, kundi ako nagkakamali. Nakalis na si Mang Celso, hindi pa rin tumitinag sa kinatatayuan si Emily. Tanaw niya ang kanyang ina habang inuuwi ito sa duyan si Joan. Natutulog ang kanyang sanggol. Naunawaan ni Emily. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit parang labis siyang nanghina matapos malamang wala na sa ususan si Gilbert. Di ba dapat ay matuwa siya dahil wala na ang kinaiinisang lalaki?
At least ay malalayo na siya sa isang lalaking mapaglaro ng pag-ibig, diba? Pero heto at pumapatak na ang luha niya. Anak, bakit? Tanong ni Aling Em. May sulat ho si Gilbert. Umalis na pala. Hindi na ho babalik. Nagtuloy na siya sa kanyang silid, dala ang liham. Si Aling Emma ay nagtatakang napakamot sa bumbunan. Kay tagal niya nagmukmok sa silid, pati paghapunan ay sinasantabi niya. Ang sulat ay natiling hindi niya binubuksan. Ano pa ba ang silbing basahin man niyang liham ni Gilbert? Sabi niya sa sarili. Si Gilbert ay sumuko na. Nasagad na sa kanyang pagmamatigas. Kung gayo'y tama siya, hindi nga totoo ang pag-ibig nito. Dahil kung totoo, dapat ay ipinaglaban. At masakit yun sa kanyang damdamin. Ang inaasahan niya ay pabubulaanan ni Gilbert ang kanyang mga paratang at mananatiling nasa paligid para alayan siya ng pag-ibig. Iniibig pa naman niya ang lokong yun. Minamahal pa naman niya. Hindi na siya makapagkaila sa sarili. Umagos na naman ang masaganang luha ni Emily. Wala na sa ususan ng lalaking minahal at isinukulang sinasabing pagmamahal sa kanya. Sulat na lang ang iniwan ni Gilbert. Sulat ng pamaalam. Posible rin sulat na nanlilibak na sa kanya. Naisip ni Emily. Hindi rin siya nakatiis. Pinasa niya ang liham. Dearest Emily, bayaan mong kahit sa sulat ay tuwid ko ang mga mali mong paratang. Hindi totoong hindi ko minahal ang matabang Emily. In fact, kaya nga ako nagbalik noon sa ususan mula sa Bulacan ay dahil hindi ko na napaglabanan ang gusto ng aking puso. Noon ay sinunod ko ang isip ko at niligawan ko si Lorena. Naging nobya ko. Pero dahil hindi ko siya tunay na iniibig, ang aming relasyon ay tumamlay at tuluyang namatay. Ngayon puso nang ginamit ko. Sinunod ko ang tibok ng puso kong ibigin ang biyudang mataba. Ano pa man ang kanyang anyo at kapintasan. Ang kaso na magbalik ako sa ususan ay maganda na palang muli at hindi na mataba ang babaeng mahal ko. Kasalanan ko ba yun? Natural na lalo kitang nais ibigin at mahalin. Pero nahusgahan mo na pala ako. Tinawag na peke. Mapaglaro sa pag-ibig. Na ang hangad lang ay maka-score sa iyong kagandahan. I honestly love you, Emily. At iniibig kita sa pinakamataas na antas. Hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Pero sasalinin ko na lang ang pag-ibig ko sa iyo. Kasi mapagwari kung hindi mo naman ako maiibig. Probably, hindi ako ang tipo mo. Inihahanda ko na rin ang aking sarili na iba ang iibigin mo't mapapangasawa sa hinaharap. Si Mang Ilyo ba ang mapalad? Nagmamahal at umiibig pa rin. Gilbert, P.S. Gusto mo ng patunay na mahal ko ang matabang si Emily. Sumilip ka sa silid ko sa ususan. Umiiyak na tumatawa si Emily matapos mabasa ang liham. Ang lokong Gilbert na yun at may sinasabi pang patunay na nasa silid daw niya. Galak nakausap ni Emily ang sarili. Ang patunay ay nakita agad niya. Kasama si Aling Emma na natunghayan niya ang silid ni Gilbert sa ususan. Ang malaking painting na nakakwadro. Nakalarawan doon si Emily. Mataba, buntis, nakaupo sa silyang tumba-tumba sa tabing ilog. Iyan ang painting na kasama sa exhibit ni Gilbert sa Mega Mall. Natatandaan niya. Ay Emily, may nais bumili ang Amerikano noon pa. Ayaw namang ibenta ni Gilbert. Personal collection daw niya yan. Si Mang Celso ang nagbibida. Napaluhang muli si Emily. Sa kaligayahan, ano pa bang patunay ang hahanapin niya? Naitanong niya sa sarili. Ang binatang pintor na nabigo sa pag-ibig ay sa bahay sa tabing dagat sa Cavite naglalagip. Ang bahay na iyon ang minana sa mga magulang. At dating paupahan ay nasa pagmamayari na ni Gilbert ngayon. Liban sa isang katiwalang lalaki, ay wala nang ibang kasama sa malaking bahay si Gilbert. Laging nakatitig sa malawak na dagat si Gilbert. Lagi ring laman ang isip si Emily. Hindi na siya nag-aay. Hindi na halos nagsusuklay. 10 araw na sa pook na iyon. Si Gilbert may naghahanap po sa inyo. Inabala siya ng katiwalang si Milton. Nagtaka si Gilbert. Wala siyang inaasahang bisita sa bahaging iyon ng mundo. Ano raw ang kailangan? Personal daw ho. Babae. Emily ang pangalan. Nagliwanag ang mukha ng binata. Ang buong pagkatao ay nagkaroon ng sigla. At mula sa tabing dagat ay tinakbo niya ang malaking bahay. Naroon nga si Emily. Emily, ang pagkasabi kay hindi na itago ni Gilbert. Bakit naman of all people ay kay Mang Ilyo mo ako ipinartner? Nakakainis ka talaga. Alam ng dirty old man yun. Nagagalit-galitan si Emily. Kasi ayaw mo sa tulad kong clean young man. Sagot ni Gilbert, nakangiti. Sino ang may sabing ayaw ko sa'yo? Emily, huwag kang magbiro. Sabihin mo sa akin, Gilbert, iniibig mo pa ba ako? Jesus, lagi kitang iniibig at minamahal, Emily. Noon pa mang mataba ka. Pati si Juan mamahalin mo bilang anak. Of course, napakagaan ng loob ko sa batang iyon, Emily. Pakakasalan mo kaya ako. Ituturing mong tunay na asawa. Tumango si Gilbert.
Masayang masaya. Kasunod niya ay masulong yakap at mainit na halik sa labi. Ang mga dagdag na salita ay hindi na kailangan para magkaunawan ang dalawang nagmamahalan. Ang kasal ni na Gilbert ay Emily ay dinao sa simbahan ng Taguig makaraan ng 1 taon. Sabihin pang nagsidalo ang mga kapitbahay nila sa ususan. Si Mang Celso ang naging ninong sa kasal. Ang entrada o medya ay naibalik na sa dating luwang matapos pumanaw ni Mang Badong. Mismo ang pamilya ng Yumao nagsagawa ng pagpapaluwang ng entrada. Hindi na kailangang umikot sa malayong daan ang matataba at mga buntis. Sina Emily at Gilbert ay sa Cavite na ninirahan. Sa unang linggo ng honeymoon nila ay nangalog ang tuhod ni Gilbert at medyo humayo pa ang mukha. Nasobrahan kasi siya ng pagpapadama ng pisikal na pagmamahal kay Emily. Nakabawi naman ang pintor matapos kumain ng maraming balot.